Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Magkapatid na congressman na sina Eric at Edvic Yap, pati na si Bulacan Congressman Salvador Pleito, nakakalagkad ngayon ang pangalan sa flood control scandal. Ombudsman Boying Remulla, hihilingin sanang sibakin si Senator Joel Villanueva kaugnay ng 2016 pork barrel case, pero hindi na mangyayari dahil sekreto raw itong dinismiss ni dating Ombudsman Samuel Martires. Kontraktor, pinagbabalalang driver ng kanyang anak sa Ormoc City. Sumagot daw kasi ng pabalang. Rider ng motorcycle taxi, dead on the spot nang masagasaan ng van sa Cebu. At babaeng hukom nahulog sa sinasakyang motor, patay. Rider wala pang lisensya. Babaeng sumailalim sa brain surgery, pinayagang tumugtog ng clarinet habang inooperahan. At sa showbiz, ang pasilip sa Baguio music video ng Filipino Music Awards big winner na Cup of Joe. Tatlong kongresista nakakalagkad ngayon sa anomalya sa mga flood control projects. Diretsahan sila pinangalanan ni Ombudsman Boying Remulla. Kabilang dyan si Bulacan Representative Salvador Pleito, pati na rin ang magkapatid na sina Congressman Eric at Edvic Yap. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sinampahan na ng reklamong graft at malversation of public funds ng DPWH sa Ombudsman ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects sa La Union at Davao Occidental. 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental at St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya ang inirereklamo sa 96.5 million pesos maanumalyang ghost projects. 12 opisyal naman ng DPWH La Union at kinatawan na Silver Wolves Construction Corporation ang inirereklamo para sa halos 180 million pesos substandard at hindi tapos na flood control project. Person of interest ng Ombudsman sa proyekto sa La Union si Benguet Representative Eric Yap na may-ari umano ng Silver Wolves. Nagsilbi ring dating chairman ng House Appropriations Committee si Yap, ang komiteng nangunguna sa pagbalangkas ng pondo. He divested from it a few years ago, supposedly, but there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest. Hihilingin na ni Remulla sa Anti-Money Laundering Council na ma-freeze ang assets ni Yap. Wala pang pahayag ang kongresista. Nauugnay din sa kontrobersya ang kapatid ni Congressman Eric Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Si Congressman Edvic Yap kasama si Bulacan 6th District Congressman Salvador Pleito ay tumanggap daw ng hindi bababa sa 70 million pesos mula sa mga Diskaya. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Sinusubukan pa nating kunin ang pahayag ng mga kongresista. Ayon pa kay Remulla, may isang dating kongresista sa Quezon City na handa umanong magbulgar ng lahat ng kanyang nalalaman sa maanumalyang flood control projects. Yung involvement niya sa lahat na nangyayari. Tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan. Ang mga impormasyong yan makakatulong sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Pero napurnada ang ICI hearing para sa susunod na linggo. Na-target pa naman sanang i-live stream sa unang pagkakataon. Hindi kasi makakarating si ICI member Rogelio Singson. Bukod dyan, pinaplansya rin ang guidelines sa pag-live stream ng pagdinig. And we are pushing to live stream the hearings as soon as possible. However, before we do so, the ICI would need to study and draft the rules of procedure and parameters to allow for live streaming, taking into consideration sensitive information and the constitutional rights of invited resource persons. Nilinaw din ng ICI ang nabanggit ni Chairman Andres Reyes Jr. sa Senate hearing na 1% kickback umano na natatanggap ng opisina ng DPWH na nasunog sa Quezon City. This was based on the report submitted to us by Bryce Hernandez. It is of note that this information is only alleged
this matter will still need to be verified by the Commission. Sa ngayon, nagsimula na rin ang PNP sa pagde-deploy na unit sa pagtulong sa ICI nang sa gayon ay matunton ang mga ghost project. Importante po yung mga geodetic engineer natin sa engineering service para ma-identify po yung exact location na binigay po ng report ng mga governments para po ma-locate kung saan po itong mga ghost projects na 421. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Hihilingin sana ni Ombudsman Boying Remulla na sibakin si Senator Joel Villanueva kaugnay po ng 2008 pork barrel case. Pero hindi na yan mangyayari dahil sekretaro itong dinismiss ni dating Ombudsman Samuel Martires. Nasa Frontline na balitang yan si Camille Samonte. Inanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla sa isang panayam na hihilingin niya sa Senado na ipatupad ang dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva noong 2016. Pinasisibak noon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales Villanueva dahil sa umano'y maling paggamit ng 10 milyong pisong pork barrel noong 2008. Pero hindi sinunod ng Senado ang utos ng Ombudsman matapos umanong magdesisyon ng Legal Counsel na wala itong kapangyarihan magsibak ng miyembro ng Kongreso. Si Remulla pa raw mismo ang maghahatid ng request kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang dismissal order. Tumanggi muna magkomento dyan si Soto. Hihintayin daw muna niya ang opisyal na komunikasyon mula sa Ombudsman. Pero pumalag agad si Villanueva. Harassment daw ito. Naglapag pa siya ng resibo. Sa inilabas niyang dokumento, makikitang binasura ni nooy Ombudsman Samuel Martires ang kasong malversation of public funds laban kay Villanueva noong 2019. Wala raw probable cause laban kay Villanueva. Inilabas niya rin ang clearance mula sa Ombudsman at Sandigan Bayan na nagpapatunay na wala siyang pending na kaso. Matapos ang ilang oras, biglang bawi si Ombudsman Remulla. Hindi na raw niya hihilingin ang pagpapasibak kay Villanueva. Nagulat daw si Remulla nang malamang binaliktad nga ni Martires ang desisyon sa dating kaso ng senador. So it's a surprise, secret decision that came out. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Paglilinaw din ni Remulla, hindi ito panghaharas kay Villanueva. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Ayon naman kay dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa, dapat magpaliwanag kung sino man ang bumaliktad sa desisyon sa kaso. It was right for the Ombudsman, the present one, to revive it kasi hindi naman nagre-prescribe yan. And to hold people accountable, they have to explain bakit hindi nila ito naksyonan. Whoever reversed then Ombudsman Conchita Carpio Morales should also be held accountable and explain. Senate should also explain bakit inupuan nila yung rekomendasyon nila. Sasalang ang Office of the Ombudsman sa budget hearing sa Senado bukas. Personal na haharap dyan si Remulla pero hindi niya raw kakausapin si Villanueva. Wala pang bagong pahayag si Villanueva tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Itong debate sa pagitan ni Joel Villanueva at Ombudsman Boying Remulla nauwi po sa isang mahalagang tanong. May kapangyarihan ba ang Ombudsman, lalo na sa mga miyembro ng Kongreso o ng Senado? Nobyembre 2016, dinismiss ni nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales si Senador Joel Villanueva dahil po sa pork barrel scam. Pero hindi po ito para sa pork barrel niya bilang senador. Kakahalal pa lamang ni Villanueva bilang senador noong May 2016. Ang kaso laban kay Villanueva ay para sa mga peking NGO na nakatanggap ng 10 milyong piso niyang pork barrel nung siya po ay congressman pa ng SIBAC party list noong 2008. Ang ibig pa namang sabihin ng SIBAC ay Citizens Battle Against Corruption. Sa findings ng Ombudsman, pinabigay ni Villanueva ang 10 milyong pisong pondo sa Kaisa at Kaagapay Foundation na gawa-gawa lamang pala ni Janet Lim Napoles. Walang proyekto, walang beneficiaries, ghost project pala. Ang hatol ni Ombudsman Morales, dismissal from service, forfeiture of benefits at perpetual disqualification from service. Pero para po malinaw, ito po ay administrative case pa lamang.
At ito po ay para sa mga akusasyon laban kay Villanueva nung siya ay congressman at hindi nung siya na ay senador. Ang problema, hindi kinilala ng Senado ang utos si Ombudsman Morales. Wala na raw administrative jurisdiction ng Ombudsman sa isang miyembro ng Kongreso o ng Senado. So, meron nga bang kapangyarihan ng Ombudsman sa mga senador at mga congressman? Depende po sa kung anong klaseng kaso. Sa mga kasong kriminal, ang Ombudsman po ay ang investigador at ang prosecutor. Ang magdedesisyon at papataw ng parusa ay ang korte o yung sandigan bayan. Pero sa mga administrative cases, meron pong disciplinary authority ang Ombudsman. Pwede siyang magpataw ng preventive suspension ng hanggang 6 na buwan. Pwede siyang mag-utos ng 1-year suspension bilang parusa. Pwede rin po ang dismissal from service with forfeiture of benefits. At pwede magpataw ng mga fines mula 5,000 pesos hanggang doble ng halaga na minalverse. Sino ang sakop nitong disciplinary authority ng Ombudsman? Mga elective at appointive officials gaya po ng gabinete, mga LGUs, mga GOCCs. Pero ito po, sa Section 21 ng Ombudsman Law o yung RA 6770, ito po yung mga exempted sa disciplinary authority ng Ombudsman. Ito mga impeachable officials, mga miyembro ng judiciary at mga miyembro ng Kongreso at ng Senado. Ito rin po ang dahilan na binigay ng Senado kaya hindi dito sinunod ang utos ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nasa Ombudsman Law raw na walang disciplinary jurisdiction ng Ombudsman sa Kongreso at sila-sila lamang ang pwedeng magpataw ng parusang administratibo sa isa't isa. At dahil po dyan, natenga ang dismissal order ni Ombudsman Conchita Carpio Morales hanggang sa palitan siya ni Ombudsman Samuel Martires. At 2 taon matapos ipa-dismiss ni Morales si Villanueva, ibinasura na ng bagong ombudsman ang dismissal order laban sa senador. Ipapa-background check ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kanyang mga undersecretary at assistant secretary para sa transparency. Parte pa rin yan ang direktiba ng Malacanang kay Dizon na linisin ang ahensya. Makikipagtulungan ng DPWH sa NBI at pribadong sektor para busisiin ang background ng 14 na opisyal. Sa gitna ito ng kontrobersya sa mga anumalyang flood control projects. Kanina naman nilinaw ni Dizon na short circuit ang dahilan ng sunog sa kanilang opisina sa Quezon City. Sa kabila ito ng mga haka-haka na sinadya ang sunog para mawala ang ebidensya. This also corrects the initial information na may computer na sumabog and all of that. So according to the BFP, nanggaling sa kisame yung short nung electrical wires. Nagdilim ang paningin ng isang contractor sa Ormoc City. Sinagot daw siya ng pabalang ng driver ng kanyang anak kaya't pinagbabaril niya ito. Nasa frontline na balitang yan ng News 5 stinger natin na si April Cuesta. Pinuntahan ng mga SWAT at pulis ang bahay na ito sa Ormoc City. Inaresto nila ang isang lolong na sangkot sa pamamaril sa lugar. Siya si alias Domeng, isang contractor. Ayon sa Ormoc Police, nabaril ni Domeng sa bahay ang biktimang si Jake, driver ng anak ni Domeng. Bago ang insidente, pinagsabihan ni Domeng ang biktima na huwag pupunta sa bahay niya nang walang paalam. Pero kanina, nagpunta sa bahay si Jake. Inutusan kasi siya ng anak ni Domeng na kunin ang mga gamit nito. Inabutan siya na bakit kinuha ng gamit. Tumagot siya mga biktima, hindi nagustuhan ng suspect, kaya binaril niya. Kahit 4 ang tumamang bala kay Jake, stable na siya sa ngayon sa hospital. Personal na galit ang tinitingnang motibo sa krimen. Nakuha sa suspect ang baril. Mahaharap si Domeng sa reklamong frustrated murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Timbog ang isa sa mga sospek sa pagpaslang sa presidente ng Asosasyon ng mga Barangay Captain sa Bulacan. Napag-alamang sangkot din ang sospek sa mga kaso ng nakawan sa Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking yan nang palibutan ng mga pulis sa loob mismo ng kanyang bahay sa Navotas City. Napaupo sa sahigang sospek at hindi na umiimik habang maririnig naman ang tila pagpalag ng kanyang asawa. Ano nangyayari sa iyo masama?
salamat ka. Nakuha ka namin ng maayos. Hindi ka namin aanuhin dito. Basta harapin mo lang kung ano yung warrant mo. Ang inarestong lalaki, isa sa mga itinuturong sospek sa pagpatay kay Bulacan Association of Barangay Captains o ABC President Ramil Capistrano at sa kanyang driver noong Oktubre ng nakaraang taon. Natunton ng Intelligence Unit ng Bulacan Police Provincial Office ang sospek matapos ang ilang buwang pagmamanman. Sa grupo nila, ito pinaka-weakest link. May mga previous cases po din siya sa SIRAS namin na sila po ay involved sa some robbery cases in Metro Manila. Ang warrant of arrest laban sa sospek ay para sa 2 counts ng murder na walang inirekomendang piyansa. Siya raw kasi ang nagsilbing driver ng gunman at iba pang kasama nito nang isagawa ang pamamaril kay Capistrano. Patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang 3 iba pang sangkot sa krimen. Kabilang ang isang dating pulis na siya umanong nagsilbing leader ng grupo. Inaalam pa rin kung ano ang motibo sa pagpatay. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. 17 pamilyang nawala ng tirahan sa sunog sa Barangay Pulang Lupa 1 sa Las Piñas City. Dami ng bumbero ngayon dito sa Las Piñas. Ang lakas ng sunog. Lampas alauna kaninang hapon ang sumiklab ang apoy. Inabot ng 2 oras bago po ito naapula. 10 bahay ang natupok. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Nasa 1.5 billion pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan sa sunog. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng apoy. Mga kapatid, humina at isa na lang low pressure area ang bagyong Salome. 130 kilometers ang layo niyan sa kanluran ng Northwest Lawag City, Ilocos Norte. May kaunting ulan pa yang dala sa Batanes at Babuyan Islands. Ayon sa Metra, posible nang malusaw bukas ang LPA. Samantala, lalakas pa ang ihip ng hangin mula sa Hilagang Silangan. Kaya ayon sa Pag-asa, posible nilang ideklara sa susunod na linggo ang pagsisimula ng amihan season. Magiging maaraw naman bukas sa malaking panig ng Luzon dahil sa easterly winds. Pero sa hapon ay magpapaulan na ang thunderstorms sa northern at central Luzon, Bicol Region, Mindoro Province at Visayas. Maulan din bukas sa Mindanao at Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Sa hapon naman, mataas ang tsansa na umulan dito sa Metro Manila. Bubuhayin muli sa Kamara ang komiteng tututok sa SALE ng mga kongresista. Pero para sa ilang mambabatas, mas mainam daw na ilantad lang ito sa website ng Kamara para mas madaling makita ng publiko. Nasa frontline na balitang yan si Mylan Enriquez. Nadadagdagan na ang mga opisyal na naglalabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pinangunahan niya ng ilang mambabatas, kabilang sina Congressman Shal Jokno ng Akbayan, Antonio Tino ng ACT Teachers, Sara Elago ng Gabriela at Wineco ng Kabataan. Naglabas na rin ng SALN si Cavite Representative Kiko Barzaga na sinundan ng SALN reveal kahapon ni House Speaker Bogie D. Sa isinapubliko niyang dokumento, lumalabas na 74 million pesos ang halaga ng kanyang yaman. Una nang sinabi ng House Speaker na nire-repaso pa nila ang guidelines sa paglalabas ng SALN ng mga mambabatas. Ayon kay D, bubuhayin ang SALN Review and Compliance Committee sa Kamara. Nagtalaga na nga ng mga miyembro ang House Speaker para sa komite. Rekomendasyon naman ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, bakit hindi ilagay sa website ng Kamara ang mga SALN ng kongresista? Tingin ko dapat wala masyadong burokrasya sa pagre-release ng SALN. Again, ang gusto natin, sa pinakamadali at pinakamabilis na paraan na ma-access ng mga tao yung SALN, mas maganda. Sa Senado naman, si Senator Risa Hontiveros ang unang nag-SALN reveal. Sumunod na rin sina Senate President Tito Soto at Senator Robin Padilla. Kamakailan lang nang luwagan ng Ombudsman ang pagkuha ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng lumalalang issue sa korupsyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Attention Joas, may paparating na bagyo ang Cup of Joe. Magkakaroon na ng music video ang kanta nilang Bagyo. Sa pasilip,
mapapanood ang harana pop heartthrob na si Dylan Menor. Makikita ring may tumatapik na mysterious woman sa likod ni Dylan habang nasa kwarto na parang binagyo sa sobrang gulo. Parang problemado ang bida ng music video. Abangan bukas ang MV 8 p.m. At speaking of Cup of Joe, umakyat sa 7th spot sa Spotify Philippine Chart ang kanta nilang Pahina, na gaya ng bagyo ay bahagi ng Silakbo album. Congrats, Cup of Joe! Ito ang isa pa nating aabangan, ang certified at bagong kapatid na si Andrea Brillantes. Target niya raw bumida sa isang pangmalakasang pelikula. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Ang isa sa pinakamakina na Gen Z superstars, isa na ring kapatid. Opisyal nang pumirma si Andrea Brillantes ng kontrata sa MQuest Ventures. Present dyan syempre si MQuest Ventures Chairman Manny V. Pangilinan, President and CEO Jane J. Basas, FVP and Head for Channels and Content Management Shena Ulaso, MQAA Head Jeff Remigio, at Powerhouse Showbiz Manager Shirley Kuan. Glowing fresh from her Morocco trip si Blythe. Pero chika niya sa News 5, ready na siya sumabak agad sa trabaho. Ang bet daw ni Andrea ay gumawa ng mga pelikulang tatatak sa kanyang fans at mga Pinoy. Not a lot of people know this, pero wala pa talaga akong lead films. Lagi ako yung kapatid or anak or dito ako actually nag-start, extra lang ako. As in talagang tumatakbo lang ako, di ako kita sa background. So ngayon I'm really excited na mas mag-explore. Bagong ira sa career at talagang minahal daw ni Andrea ang role niya as Fatima sa Batang Quiapo. Kaya gusto niya raw ipagpatuloy ang gantong genre sa mga susunod pa niyang proyekto. May potential ako maging action star joke. So action, siguro romance, drama, lahat. Kung ano ang ma-offer sa akin. Kasi I really wanna explore sa films. This year din sisimula ng production ng unang pelikula ni Andrea with MQuest Ventures. Kung ano yan, yan ang aabangan natin soon. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Rider dead on the spot ang masagasaan ng wing van sa Lapu-Lapu City, Cebu. At Miley Cyrus kinanta ang soundtrack ng upcoming film ng Avatar. Habang ang cover song ni Alger Abrenica pinagpepiestahan online. Doesn't matter anymore. It's not always rainbows and butterflies. It's compromise. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang babaeng sakay ng motorsiklong minamaneho ng rider na walang lisensya sa Cebu. Sa isa pang aksidente, dead on the spot ang motor taxi rider na nasagasaan ng van. Naasa frontline ning balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sa makitid na kalsada ng Barangay Basak, Lapu-Lapu City, Cebu, kitang malapit ng magitgit ng wing van ang isang motorsiklong nasa kanang lane. Nang makalagpas ang wing van sa pakurbang daan, hindi nakita sa video pero nasagasaan pala ng wing van ang isang motorcycle taxi. Tumambad ang nakatumbang motorsiklo at nakabulagtang rider at backride. Huminto ang ilang motoristang kasunod. Agad namang rumispondi ang mga otoridad. Pero dead on the spot ang 42 anyos na rider na si Joey Dikdikan. Habang kritikal sa ospital ang kanyang angkas sa Serigi Pernito, 33 years old. Ayon sa traffic enforcer, accident-prone ang lugar at parehas na mabilis ang takbo ng mga sasakyan. Nasagasaan siya dahil hindi napansin ng kasunod niyang sasakyan, kaya natamaan ang ulo niya. Nakaburol na ang biktima. Meron niyang booking ba niya? Na-disgrasya man siya. Sakit yung kayo ang iyong kuan bitaw. Yung hitabo niya. Sakit yung sakita kay buutan, di kayo na siya.
Hindi na nagdemanda ang pamilya ng biktima sa kondisyong sasagutin ng kumpanya ng van driver ang gastos sa pagpapalibing. Namatay naging tao, ila pag yung unya ng bayad. Para ang kanang gastuha para lubong rapubiya na mahipos ang maguguwang. Nya ila pa yung nanaon nga daghan pag requirement sa pangayoon. Sige, daghan pag hasol. Sakit juga yung sir nga. Sa bayan naman ng Pinamungahan, patay rin ang babaeng judge na si Carmela Rosario Pasquin matapos mahulog sa inaangkasang motorsiklo. Papasok daw sa trabaho ang biktima nang masagi ng isa pang motorsiklo na minamaneho ng 19 years old na rider. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Napag-alaman namang walang lisensya ang nakabanggang rider. Sinampahan na siya ng mga pulis ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Visayas! Kapatid, paano mo nilalabanan ang stress? Gayan din ang tanong sa latest survey ng Social Weather Stations or SWS. Number 1 ang panlaban sa stress ang pagdarasal. 16% mga Pilipino ay ganyan. 14% naman ang nagpapahinga o dinadaan sa tulog ang stress. Habang 11% ang gumagala na lamang. Meron din nagpapaka-busy at may deadma sa problema. Ginawa ang survey nitong September 24 hanggang September 30. 1,500 ang tinanong. Ikaw, ano ang iyong stress reliever? Wala si Derek Ramsey sa first birthday celebration ng anak nila ni Ellen Adarna na si Lily. Pastel colors ang tema ng birthday ni Lily. Very intimate ang celebration with family and friends. Pero wala sa pictures ang daddy ni Lily. May sariling post si Derek kung saan nagbigay siya ng mensahe sa anak. Ayon kay Derek, wala siyang hindi gagawin para sa unika iha. Lalo tuloy umugong ang isyong hiwalay na sina Derek at Ellen. Dati na yang itinanggi ni Derek. Maraming fans ang umaasang muli silang makitang magkakasama. Miley Cyrus is in sa upcoming film na Avatar, Fire and Ash. Siya ang kumanta ng main soundtrack ng pelikula. Even through the ashes in the sky, baby, when we dream as one. Yan ang kantang Dream as One. Sinulat yan ni Miley with Mark Ronson and Andrew Wyatt. Tungkol ang kanta sa unity, healing at pagmamahal. Super thankful nga raw si Miley dahil pangarap niya raw mapabilang sa Avatar Universe. This December ipapalabas sa mga sinihan sa Pilipinas ang Avatar, Fire and Ash. Susunod, rising billiard star boy na si AJ Manas, tinalo ang World No. 3 Open Pool Championship. Ang pasyenteng tumugtog ng clarinet habang inooperahan sa utak. At 5 Taiwanese actor na ayaw sumabak sa mandatory military service, pineke ang kanilang medical certificate. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Balitang sports tayo, umabante na naman si rising billiard star boy AJ Manas. Nagliyabang mesa sa Maynila matapos siyang patumbahin ng World No. 3 at dating teammate na si Carlo Biado. Mula sa 5-7, nagpaulan ng 5 racks at sunod-sunod si AJ para sa isang epic comeback win. Emosyonal si AJ dahil laban daw ito sa dati niyang kakampi at kanyang idolo. Magkalaban man sila sa mesa, magkaibigan naman sila sa labas. Bago yan, nauna nang tinalo ni AJ ang World No. 1 na si Fedor Gorst sa 2025 Philippine Open Pool Championship.
Kakaibang operasyon sa babaeng may Parkinson's disease sa London. Tumugtog siya ng clarinet habang inooperahan ang kanyang utak. Panoorin po yan sa report na ito. Sa gitna mismo ng operasyon sa kanyang utak, walang takot na tumugtog ng clarinet ang Parkinson's disease patient na yan na si Denise Bacon. 4 na oras siyang inoperahan. Bahagi ang pagtugtog niya ng deep brain stimulation, kung saan may inilagay na manipis na electrodes o wire sa utak ni Denise na makakatulong sa kanyang gumalaw. Simula kasi 2014, nakakaranas na ng pagbagal at hirap sa paggalaw ang pasyente dahil sa kanyang Parkinson's disease. Bagay na nagpahinto sa kanya na tumugtog ng clarinet. Ayon sa kanyang neurosurgeon, kailangang gising at may ginagawa si Denise habang inooperahan para makita kung e-epekto ang electrodes sa kanyang brain activity. Kaya ang muling pagtugtog ng pasyente ng clarinet matapos ang mahabang taon ang patunay na tagumpay ang operasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Abangan ang pagsaludo sa 3 rescue dogs sa Bukidnon landslide. At cover song si Alger Abrenica trending online, pati ang dating niyang ka-love team may entry. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Limang Taiwanese celebrities ang inaresto dahil sa pamemeke umano ng medical certificate para makaiwas sa mandatory military service. Isa na riyan, si Energy member Xie Kunda. Agad siyang inaresto at inimbestigahan pagka-uwi niya from his work trip sa Canada. Nakapagpiyansa naman siya ng aabot sa 500,000 NTD o halos 1 milyong piso. Ayon sa ulat, nagbayad umano si Kunda ng aabot sa 300,000 NTD o higit 500,000 pesos para palabasin sa kanyang medical report na high blood siya. Yan ay para makaiwas si Kunda sa mandatory military duty sa Taiwan. Inaresto rin dahil sa parehong reklamo ang co-member ni Kunda na si Chang Shu-wei, pati ang mga aktor na sina Chen Bolin at Xu Ye-kai at singer na si Lil J, nakapagpiyansa na rin silang lahat. Bago yan, una ng kinasuhan dahil sa parehong insidente ang isa pang Taiwanese actor na si Darren Wang. Trending ang mga cover songs ni Alger Abrenica. Pinagpipiestahan online ang mga cover songs niya. Kanya-kanyang edit ang fans, pati na ang dating ka-love team ni Alger. Sa kabila niyan, abala ang aktor sa Batang Quiapo kung saan for the ligaw siya sa karakter ni Maris Racal. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Para kanino po yan? Kay Ponggay. Bakit? Di ba tayo na? Uy! Dumada moves na si Hector kay Ponggay. Mamaya, Ponggay, mag-date tayo. May trabaho pa ba siya? Ay, wala na po. Wala na po. Pwede na po siya. Di naman pala eh. So, libre ka. Desisyon yan? Speechless tuloy si Ponggay. Kung ano man niya, tapusin na natin. Yes! Ha? Yes! Yes? Yes! Mag-date tayo. So, paano? Antay kita mamaya. Papayag din naman pala makipag-date. Yan ang bagong kinakikiligan at tambalan ni Maris Racal at Alger Abrenica sa Batang Quiapo. Willing naman kaya haranahin ni Hector si Ponggay? Gaya na lang ng trending cover ni Alger na She Will Be Loved. On my window, knock on my door. I wanna make you feel beautiful. Past lives.
Sugar. Sugar, yes please. Won't you come and put it down on me? I'm right here beside me. Little love and little sympathy. At ang latest na, Love Will Keep Us Alive. Lost and lonely. Now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. Pinagpepiestahan yan online at ginawan pa nga ng iba't ibang edit. Ito pa. Ito pa. It's not always rainbows and butterflies, it's compromise. Pati ang dati niyang ka-love team, may entry rin. Doesn't matter anymore. It's not always rainbows and butterflies. Una nang chinika ni Alger sa News 5 na aware siya sa mixed reactions ng netizens sa kanyang pagkanta. Pero sabi nga nila, you do you. Kaya enjoy lang si Alger sa pagkanta. Subaybayan at tambalang Alger at Maris aka Hector at Ponggay sa Batang Quiapo. 8:45 PM sa Todomax Primetime 5 ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, pagsaludo sa 3 aso sa Quezon, Bukidnon. Nagsilbi kasi silang rescuer sa landslide. Yan sina Vinom, Bella at Paul. Masigasig nilang inamoy at hinukay ang guho kung saan may mga natabunan. Sa huli, nahanap nila mga biktima. Malaking parte sa operasyon ang 3 aso. At kahit pagod, nakuha pa nilang mag-post sa camera. Sabi ng ilang netizen, sana raw masarap ang pagkain ng mga hero dog na yan. Saludog kami sa inyo. Ang ganda nun, ano? Saludog ako sa iyo. Ay, sorry. Kay Sir Ed ba? Hindi nakakatuwa. Na-appreciate mo yung joke ng mga producer, saludog. Alam mo, iba talaga yung aso yung katuwang mo sa buhay. Wala kang talo dyan. Kaya, bawo kami sa inyo. Bawaw. Nakakawala ng stress, no? Kasama kayo sa asosasyon ng mga may award. Daming entry, sir. Ikaw ba, Ed Lingaw, paano mo nilalabanan ng stress? Hindi ka naman nagdarasal. Alam mo kung ano. May proposal kami ni Johnny. Okay, Padres, Affiliate, Spiritus, may proposal kami. Oo, labanan mo na lang si Aljur. Oo. Alam niyo, mga kapatid. Yes. Kung ako sa inyo, intayin niyo ang station ID ng News 5 dahil si Sir Ed Algabida namin dyan eh. Single, double. Nakakita ba yung multiplex na akira? Hindi na alam multiplex, so hindi nag-react. ikaw na, nag-gets mo yung multiplex. Aabangan namin ng kanta mo, ah. Kung nag-gets yung multiplex, yung edad yun, nakikita na. Yan po ang 45 minuto pag-iwan sa mga headlines. Balitaan na diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Balitaan at Public Service. Sa ngalan po ni Mean Los Baños, ako po si Gretchen Ho. Ako naman po si Ed Lingaw, walang iwanan sa Frontline Tonight.